Sa Caloocan City, isang anak ng barangay captain ang inireklamo ng pananaksak sa kanilang SK chairman. Nagwala umunong anak ng kapitan at pinaalis ang grupo ng SK chairman na naglalaro ng basketball. May news to go si Bam Alegre. Sa halip na maaksyong last 2 minutes sa basketball court, natumba ang ring at nauwi ang laro sa reklamo ng pananaksak. Ang mga sangkot, isang menor de edad na SK chairman at si Cupid Lopez, anak ng kapitan ng barangay 123 sa Caloocan. Bigla raw dumating si Cupid pasado alas 10 ng gabi para patigilin ang mga naglalaro ng basketball. Kabilang narito ang binatilyong SK chairman. Utos daw ito ng tatay niyang barangay captain. Nang hindi pinansin si Cupid, nagwala raw ito at tinanggal ang mga batong pangsuporta na nagsisilbing poste ng ring, dahilan para ito bumagsak. Naglabas din daw ng patalim si Cupid at sinaksak umano ang SK chairman. Maswerteng nakaiwas daw ang binatilyo, kaya nadaplisan lang. Sa tingin ko po, parang nag-trip po siya eh. Bata kami, inano niya po kami. Kumbaga parang tinakot niya kami o napagtripan niya na kami basta-basta. Sa tingin ko po, kasi po kilala po siya sa amin, adik. Itinanggi naman ni Cupid na lulong siya sa ipinagbabawal na gamot. Binaligtad din daw ang istorya dahil siya raw ang kinuyog ng grupo ng SK chairman. Sa kabila ng pagtanggi ni Cupid, na-recover ng mga pulis ang isang balisong mula sa kanya. Yung court, sa'yo, pwedeng pakitabi kasi may nagre-reklamo. Kung ayaw nyo, sabi ko, ko to, babagsak ko muna to. Sabi, huwag nyo pasin yan, tuloy lang, tuloy. Ay, ganun. Hindi na ako pinansin. Ngayon, binagsak ko yung court. Nung bumagsak yung court, sumugod sa akin yung pinsan nila o tito, si Bong. Siyang pala o, tapos nagsugudan na sila. Ayon sa ama ni Cupid, may mga residenteng inirereklamo ang basketball court na proyekto ng SK chairman. Inutusan ko yung anak ko na may tumawag sa 3 times na may nagko-complain. Kapwa nagsampa ng reklamo ang dalawa laban sa isa't isa. Detained muna sa kulungan si Cupid habang nasa kustodiya ng DSWD ang SK chairman. Bam Alegre, GMA News.